Pumunta kayo doon. Ang sabi ng WHO, magpabakuna. Medical doctor ka para sabing expert ka? Between the two of us, mas expert ako kay Ron. Bakit? Nagle-lecture ako ng COVID, nagtitreat ako ng COVID, nagbabasa ako ng COVID. Yung sir, nagbabasa ng COVID. Tanong natin si Ron, nakapaggamot ba siya ng COVID? Pangalawa, nagle-lecture ba siya ng COVID? Nagle-lecture dito. Pero yung sa mga doktor, nagle-lecture ba siya? Sa medical scientific conferences, ako nagle-lecture po ako. Napag-aralan ko ang COVID. So between the two of us, mas expert ako. Pero hindi ko sinasabing ako ang expert sa COVID. No, dahil may mas magaling sa akin, mga infectious diseases, si na Dr. Solante, si Salvania ba? Although yung mga yun, kaibigan ko yun sa isang hospital, nagre-refer ako sa kanila ng mga pasyente ko. Kailangan ba medical doctor ka para sabihin, para makita mo yung nangyayari sa lipunan? Okay, observation yan ano, sa science, kasi gusto niya observe lang, hindi pwede yung ganun ng science. Hindi pwedeng observe. Kasi ang observe, chismis. Kailangan po, research. Lagi ko sinasabi yun sa inyo. Kailangan ba medical doctor ka para sabihin mo espesyalista ka sa COVID? Hindi ako specialist sa COVID, pero between the two of us, I am sure mas magaling ako sa kanya sa COVID. Kaya nga ako nagre-react dito eh. Yun ang aking pananaw. Kung pananaw niya mas magaling siya, ay di respetuhan lang. Sa bakulam, hindi po kayo kahit medical doctor, hindi specialista. Meron pong espesyalista dyan. Maghanap ka sa CDC, sa Pilipinas, kasi sila yung mga magagaling sa COVID. Kung hindi ka, ikaw kasi hindi ka naniniwala sa coronavirus, yun ang problema. Sa bakulam, hindi specialista sa COVID. Ang tawag po dyan, mga infectious disease specialists. No, compared sa aming mga surgeon, compared sa mga, siguro, sa mga physical therapists, mas expert ang infectious diseases. Kaya pwede natin sabihin, sila ang expert sa COVID. Dahil mas matindi ang pag-aaral na sa COVID virus. Yung mga nagsasabi medical doctor kami at specialista kami, gago yun. Fraud yun. Oo. Hindi niya nauunawaan ng medicine, pagpasensyahan niyo na, no? Pagpasensyahan niyo na si Ron. Kasi hindi siya medical person, o hindi siya doctor of medicine. Kaya hindi niya maaaring naunawaan kasi nga, doctor of physical therapy, baka iba yung napag-aralan niya. Kaya pagpasensyahan na lang natin. Yun. Sindikato yun. O yun, sindikato. Okay? Yung pagiging sindikato, it's about bad attitude yun. Nasabihin mo sindikato yung mga magagaling sa COVID, expert sa COVID. It's a bad attitude para sa akin. Napagsabihin mong sindikato yun, that's very wrong. Huwag kayo maniniwala sa mga yun. Okay? Hindi porke medical doctor magaling. In fact, karamihan ng medical doctor sa Pilipinas, mga putyo-putyo. Walang clinical practice. Oo. Itong sinasabi niya, maaaring nanguhula lang siya. Unang-una, dapat, pag ganyan, sinasabi niya kung ilang percent ang mga doktor sa Pilipinas na walang practice, most probably, hindi niya alam. So sa akin, nanguhula lang siya para lang may masabi. Kasi para sabihin mo walang medical practice, karamihan, dapat may data ka. So this is a big, chismis to. Yun naman ang totoo. Hindi yung totoo, chismis nga. Yun ang totoo. Hindi nga, chismis. Diba? Karamihan dyan, lalo yung mga bagong graduate na medical doctor sa Pilipinas, mga patay gutom. Oo. Kita niyo yung ugali niya, no? Sasabihin mo yung mga gano'n na, imbis na sabihin mo na lang na yung mga bagong graduate, hoping makatulong sa paggamot, sasabihin mo, patay gutom. Sa akin, yon? It's a bad words coming from a person. Diretsuin ko na, mga patay gutom. Hindi yun tamang ugali ng isang tao, especially doctor of physical therapy ka. Kung sasabihin mo ng gano'n, napaka
foul na pagsasalita. Ba't ko nasabi patay gutom? Magjo-duty ng 24 hours, magjo-duty ng 3 days. Magkano bayad? Inaalila sila ng mga nauna sa online. Okay, ganito, no? May bayad yan. Mahal nga ang bayad sa mga nagjo-duty ng 3 days. Ibigyan mo mga moonlighting. Mas mahal pa nga bayad nila sa amin dahil kami, bagay kami, hindi kami nagagano. Okay? Pero kasi, baka sasabihin niya, napakakunti ng halaga ng sweldo. Kasi nasa Amerika siya eh. Hindi mo pwedeng i-compare yung mga sweldo ng Amerikano sa Pilipinas. Kasi ang standard of living sa Amerika napakataas naman. Kaya kung sabihin mo kumikita, kasi yung kaibigan kong doktor nagjo-duty, per day siya nasa 8,000, 6,000, 10,000. Hindi na rin masama yun, 24 hours, 10,000. Pero siyempre, kung compare mo yan sa Amerika, maliit yun. Kaya para sa tingin ko, sa tingin niya kasi, maliit yun kasi ang standard ni Ron, Amerika siya eh. Yung mga consultant na ahead sa kanila. Inaalila sila. Kasi part ng training nyo yan. Okay, ganito no, hindi tama yung term. Hindi tama yung term na nag-aalila. Kami, katulad ko, consultant ako, training officer ako ng isang ospital na malaki dito sa Metro Manila. Hindi po alila ang tawag doon. Ang tawag doon pagtuturo ng tamang medisina. Kasi unawain niyo, hindi nga doktor si si Ron ng medicine. Kaya hindi niya nauunawaan. Ang tingin niya from the outside. Tinuturuan namin mga doktor na yan para maging magaling na doktor at hindi maniwala sa mga chismis. Kailangan maghirap muna kayo. Oo, lahat yan naghihirap na sa training. Lahat yan hindi naman pwedeng mag-training ka na relax ka, hindi ka susunod sa amin. Okay? Ang term dyan is hindi hirap eh. Ang term dyan is magtiis sa mga duty para matuto. Yun ang dapat na words. Hindi maghirap. Right? Samantala yung consultant, kumikita, parang komunista, kumikita na malaki. Okay, ganito to, no? Ang sabi niya, consultant kumikita. Parang si Ron yan eh. Parang siya yung consultant, meron siya mga physical therapist. Hindi ba niya naunawaan na parang siya dinidiin niya yung sarili niya? Kasi siya, consultant siya eh. Siya may-ari eh. Siya ang nagdedirect. Meron, quote and unquote, na alila doon sa kanyang physical therapy na clinic. Di ba? Inaalila niya ba yun? Yung mga hindi natin masabi, siya nga ang consultant eh. Ako consultant ako. Pero hindi alila ang tawag doon. Ang tawag yung duty kasi sa medicine kasi kailangan mag-duty para matuto ka. Kasi sila babayaran. Let's say, yung consultant kumikita ng 200,000, 300,000 per case. Sila babayaran na sila ng 2,000 pesos for 3 days. Hindi totoo yun. Kasi nga hindi siya nasa Pilipinas, hindi niya alam ang totoo nangyayari dito. Of work. Di ba? Ano ang tawag mo doon? Di ba patay gutom tawag doon? Patay. Siguro yung mga rehab staff mo, siguro kasi parang pinapatamaan mo yung sarili mo eh. Kumikita ka ng malaki, sunod yung basic lang. Siguro bigyan mo ng mga 50,000 yan, 70,000 yung mga staff mo sa rehab clinic. Kasi baka mamaya nadidinig nila to, nagtatawa lang sila sa sinasabi mo. Patay gutom. Kasi binibigyan lang kayo ng barya. Yung mga nauna sa inyo, inaabuso kayo. Oo. Masyado niyang dinadaw ng pagiging consultant, no? Ako ay consultant ng medicine. Okay. Hindi ganoon ang mga doktor sa Pilipinas. Naawa ako sa pagkakaalam ni Ron. Naawa ako sa kanya. Yun naman totoo, di ba? Yan naman ang abuse na nangyayari sa mga medical doctors, lalo yung mga bagong graduate. Aminin nyo man sa hindi, yan ang totoong nangyayari. By the way, malaki ang sweldo ng mga residente. Malaki ang sweldo. Kaya hindi pwede. Actually, work yon with pay. Kasi hindi naman pwedeng hindi ka mag-work, may pay. Katangahan yun, ano? Sa simula pa lang, na medical doctor kayo, graduate nyo, mga patay gutom kayo. Yun ang totoo dyan. Kaya,
Imbis na maging patay gutom kayo, naisip nyo, itatag ko na lang ng COVID, lahat na lang ng bagay, gawin kong COVID. Hindi po pwede yun. Kasi, bago mo matag ang isang pasyente ng COVID positive, kailangan meron kang test. Hindi pwedeng kasabihin mo lang na ganon. It's a big joke. Naku, malaking kalokohan itong... Hindi pwede yun. Kung meron siyang alam na may gumagawa nun, ipakibulong mo nga sa akin, no? At sabihin natin sa PMA. No? Pero kung wala kang mabulong na pangalan o ospital, siyempre, no evidence, chismis. Para kumita ako ng pera kasi wala akong pera. Imagine mo, ang laki ng kita nila. So, palagay ko imagination niya to. Hindi niya to na actual na nakita. Imagination. Yun ang tingin ko I'm just reacting. Ako magkano lang? Di ba? Yun ang problema sa inyo. Karamihan sa inyo walang clinical practice. Karamihan sa inyo mga... Anyway, kung sinasabi mo walang clinical practice, paano sila nag-duty? Sabihin, clinical practice pa rin yun. Paano ka nakapag-duty na walang clinical practice? Siron talaga. Mali yung mga terms na ginagamit sa medicine. Kaya mahirap din. So, unawain na lang natin. Naawa ako sa kanya. Mga jeje mo ng mga bata pa, totoy at nene. Kaya nagnanakaw na lang. O yun. Imagination ba niya yun? Mga nagnanakaw na doktor. Kaya nasumagot kung imagination. Alam nyo kung ano yung sagot ko dun. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Realistic to. Totoo itong sinasabi ko. Totoo ba yan? Hindi nga. Alam mo, paano niya nasabi totoo? Rehab medicine, rehab PT siya Doctor of PT. Nag-duty ba siya? Nakikita ba niya yung mga doktor? Hindi ko alam. Maaari siguro nung nagte-training siya, yun ang experience niya. Ako kasi wala ako nakikitang ganyan ngayon. So hindi ko rin siya pwedeng anuhan kasi wala nga ako nakita Baka no time niya siguro, meron. Kaya unawain na lang natin si Ron dito. Baka sabihin nyo na naman, as an ebidensya nyo, really? Wala sa ebidensya. Kasi tandaan nyo no evidence, chismis. O kaya, kasi pwede kang nag-iimbento lang na hindi namin alam. Diba? Baka mamaya nag-iimbento ka lang para makasira ng doktor. So yung mga sinasabi ni Ron, hindi ko natatanggap. Hanapan niyo pa ako ng ebidensya dito. Oo, di ba? Doktor tayo, doktor ka, anong evidence? Parang sa sa court o kaya sa police. Kung walang evidence, bakit mo ipapakulong ang isang tao? Bakit mo kukulong ng 10 taon kung wala kang evidence na tama? Kuha mo lang sa chismis na mali. Di ba? Kasi pwedeng mali rin sinasabi ni Ron dito. Di ba kayo mismo makasagot nyo yan Anyway guys. Anyway, yun na lang. Tapusin na natin dito. Tawag dito. At Sabi ni GM, shoutout Doc. Okay na. Shoutout na lang. Okay, sa akin po, nung masasabi dito, stop share ko lang. Ang akin lang masasabi dito, meron kayong pag-iisip, maniwala kayo sa tama, magsaliksi kayo. Between the two of us, ang aking advice lang, mas maniwala kayo sa akin dahil medicine to pinag-uusapan natin. Kung matitiwala kayo kay Ron, go ahead. Wala naman tayong dyan Kanya-kanya lang po tayo ng di ba? Ng decision. Kung gusto nyo kay Ron, no problem. Pero ang advice ko, mas maniwala kayo sa akin. Bye.